Sa mundo ng kripto, bihira ang mga personalidad na kasing ingay ng epekto ng kanilang salita. Gaya po ni Ran Neuner. Bilang host ng CNBC show sa Crypto Trader, malaki po ang kanyang impluensya sa pananaw ng maraming retail at saka institutional viewers. Kaya nang diretsahan po niyang sabihing never pagdating sa pakikipag-ayos sa XRP community, natural lang na sumabog ang usapan. Ang timing po nito ay mahalaga dahil kasabay ito ng mga positibong development kay XRP, lalo na ang paglawak nito sa ibang ecosystem. Kaya para po sa atin bilang mga traders, investors, holders at saka hodlers, hindi lang ito personal drama. Ito ay signal kung paano po tinitignan ng mainstream crypto media ang patuloy na pag-angat ng XRP sa kabila ng matagal na kritisismo. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang kahalagahan ng paglabas ni XRP sa ecosystem ni Solana? Nito pong nakalipas na December 12, kinumpirma ng Hex Trust ang launching ng Wrap XRP o WXRP. Isa po itong 1:1 version ng native XRP na gumagana na ngayon sa Solana, Ethereum, Optimism at saka Hyper EVM. Sa simpleng paliwanag, nabigyan sa XRP ng bagong daan para makilahok sa DeFi activities tulad po ng lending, liquidity pools at saka yield farming. Ginamit dito ang Layer 0 OFT standard na nagbibigay po ng secure at saka compliant na mint at saka redeem process. Para po sa market, mahalaga ito dahil mas lumalawak ang utility ng XRP. Kapag tumataas po ang gamit, kadalasan ay sumusunod ang demand. At kapag demand ang gumagalaw, tayo mismo ang direktang naaapektuhan bilang market participants. Ngayon, bakit po ba tila nagbago ang pananaw ng ilang Solana figures tungkol kay XRP? Kasunod po ng development na ito, kapansin-pansin ang naging pahayag ni Vibo Norby ng Solana Foundation. Matapos po ang matagal na pagiging kritiko, kinilala niya ang unique value proposition ni XRP at ang lakas ng community nito. Ito ay hindi maliit na bagay dahil bihira ang ganitong pag-amin sa pagitan ng magkaribal na ecosystem. Ipinapakita nito na unti-unting nagiging mas interoperable ang crypto space. Para sa market, ang ganito pong pagbabago ng narrative ay mahalaga. Kapag nababawasan po ang tribalism, mas nagiging bukas ang liquidity at saka capital flow. At sa ganito pong sitwasyon, kadalasang ang mga asset na matagal nang minamaliit ang siyang nakikinabang sa huli. Ngayon ay bakit po ba nananatiling matigas ang paninindigan ni Ran Neuner laban kay XRP? Sa kabila ng pagbabagong pananaw ng iba, malinaw po ang posisyon ni Ran Neuner. Siya ay isang kilalang long-term Solana proponent at hindi po siya handang umurong sa mga nasabi niya laban kay XRP. Nung inimungkahi niya o nang imungkahi po ng isang investor na baka panahon na para magkaayos kay Solana, isang salita lamang ang kanyang sagot. Yan ay never. Ang pahayag na ito ay simbolo po ng matagal na tensyon sa pagitan niya at ng XRP community. Kaya para sa atin, mahalagang tandaan po na ang ganitong pananaw ay personal at hindi po market law. Ngunit kapag galing ito sa mainstream figure, maaari pa rin itong maapektuhan ang short-term sentiment. Ano naman po ang kasaysayan ng mga kritisismo ni Neuner kay XRP? Ang pagiging kritiko ni Neuner kay XRP ay nagsimula pa noong taong 2018 matapos pong bumagsak ang presyo mula sa $3.3 na peak. Sa mga sumunod na taon, paulit-ulit niyang sinabing overvalued at centralized sa XRP. At noong taong 2021,
hinulaan niyang lalabas sa XRP sa top 10 at babagsak pa sa top 20. Hindi ito nangyari dahil nanatili si XRP sa ika-7 pwesto sa buong taon. Maging ang paghahambing po niya kay Luna at Solana ay hindi rin pabor sa kanya. 3 buwan matapos pong purihin si Luna, bumagsak ito ng 99%. Samantalang si XRP ay patuloy po na nabubuhay at lumalakas. Ano naman po ang sinasabi ng kasalukuyang market position ng XRP tungkol dito? Yan, sa kasalukuyan, si XRP po ay nasa ika-4 na pwesto ng pinakamalalaking crypto assets. Ito ay nangyari sa kabila ng regulatory battles at saka tuloy-tuloy na batikos. Para sa isang asset na tinawag ng patay ng maraming beses, ito ay malinaw na ebidensya ng resilience. Ang market ay hindi po emosyonal sa mahabang panahon. Sa huli, fundamentals at saka adoption ang nagbawagi. Kapag tiningnan natin ang expansion ng XRP sa DeFi at saka institutional use, malinaw kung bakit nananatili po siyang relevant. At para po sa atin, mahalagang makita ang pagkakaiba ng ingay at ng tunay na galaw ng market. Ngayon ay bakit po ba may mga dating XRP critics na ngayon ay nagbabago na ng kanilang pananaw? Yan, hindi po lahat ng critics, yan mga kritiko ay nananatiling sarado ang kanilang isip. Si Raul Pal na dating nagsabing iwanan sa XRP ay umamin na nagkamali po siya matapos ang malakas na rally noong 2024. Si Mike Novogratz naman ay kinilala ang halaga ng XRP at ang lakas ng community nito. Ang ganitong pagbabago ay karaniwang nangyayari kapag ang market ay paulit-ulit na sumasalungat sa personal bias. Kaya para po sa mga investors, mahalagang aral ito. Ang market ay mas malaki kaysa sa opinyon ng sinumang tao. At kadalasan ang pinaka-kinukutya ang siyang may pinakamalakas na comeback story. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, ang pagtanggi ni Ran Neuner dito ay hindi hadlang sa pag-usad ng XRP. Ang mas mahalaga ay ang patuloy na expansion ng utility, adoption at saka lakas ng community. Ang paglabas po ni XRP sa Solana at iba pang mga chains ay isang malinaw na hakbang pasulong. Para po sa atin bilang mga traders, may volatility. Para po sa atin bilang mga investors, may opportunity. At para po sa atin bilang mga hodlers, may validation. Hindi kailangan ni XRP ang approval ng kahit sinong media figure para magpatuloy. Sa huli, ang market ang siyang magpapasya kung sino ang tama. At sa ngayon, malinaw na hindi pa tapos ang kwento ni XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.